Ayun guys, nawalan ako ng 500,000 sa BPI ko. So, ganito yung nangyari. Meron akong online banking ng BPI. Checking account ko yun, pero wala akong ATM card. Never kong nakuha ang ATM card ko ng BPI. Then, nagulat ako guys, bigla may nag-notify na BPI. Device registration successful. You may now log in to the BPI mobile app using your Flare S7 device. So, basically guys, is Cherry Mobile siguro yung phone, which is naka-iPhone 15 Pro Max ako. Tapos parang napalitan yung naka-login device sa aking online banking ng Cherry Mobile. So at first, akala ko may nag-send lang sa akin ng pera, kaya hindi ko napansin yung notification na yun. Pero nung tinatry kong i-access yung aking online banking, eto na siya, account disabled. You have exceeded the max limits daw. So, BPI ko kasi guys is naka-face detection lang ako, face login. So, basically hindi ko na kailangan mag-type ganun. Hindi ko na ma-open yung aking BPI account, yung online bank. Kaya ang ginawa ko nung nakita ko na nalagin siya sa Flare S7, tumawag na agad ako sa BPI para i-hold, i-lock na yung mga account ko, i-block na lahat. At doon ko na-confirm guys na nawala na ako ng 500,000. So nabawasan na yung account ko ng 500,000. So kung makikita nyo, tinransfer niya East West Rural Bank, 50,000. Ayan, napakarami niyang transaction as in 50k, 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 50k hanggang makaabot ng 500,000. And as you can see guys, yung limit ko na 20,000, ginawa niyang 500,000 sa pagta-transfer. Kaya siya nakapag-transfer ng 500,000 sa isang iglap lang. 6 PM niya ginawa ngayon. Ayan, November 20, 2023, 6 PM niya ginawa as in. Yung 20k na limit ko, ginawa niyang 500k. Pero dahil nga kung tutusin, engot pa rin siya dahil transfer niya yung sa East West Bank or Rural Bank. So kagaya yan ng mga bank like BPI, mga ganyan. So basically may mga information siya doon. May ID siya na present doon para magkaroon siya ng bangko. May mga picture siya doon and so on. So ngayon, nakikipag-coordinate ako sa attorney ko, sa BPI San Pablo, sa aking branch of account, ayan. At sa media, ayan, pati sa GMA, marami na po akong kausap, marami na lumapit para sa interview about dyan sa nangyari. At naka-coordinate na rin po ako sa kakilala namin sa NBI. So ayan guys, alam mo para sa akin medyo maliit lang yung 500,000. Pero syempre nalulungkot ako dahil talagang wala akong kinalaman. Never ako nag-click ng link, never ako nagbigay ng OTP kung kanino dahil di naman ako engot. At ngayon mag-hire pa ako ng attorney, magkano na naman ibabayad acceptance fee. Pero wala, okay lang yan. Gagawin ko yun para madala ka kasi mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na ganun. And eto pa guys, tumawag ako sa BPI hotline. Ang sabi nila sa akin, nilak na raw nila yung ATM card ko. Which is wala akong ATM card dahil nga checking account lang po ako. Tapos nag-online banking lang ako. Ginagamit ko yung BPI. Online banking, check lang, ganyan. Wala po akong ATM na mismong physical, yung parang hinahawakan mismo. And ngayon, sabi sa akin nung sa hotline, mapapalitan lang daw yung cellphone number na nakalink sa aking online banking kung i-insert daw yung mismong ATM card sa ATM machine. Tapos pinalitan yung aking number. So basically, wala nga akong ATM card. Never kong nakuha sa BPI San Pablo. So wala po akong hawak na ATM card ko. Ngayon tumawag ako sa BPI San Pablo ngayong gabi sa kontak ko doon. And sinabi ko nga yung incident yung nangyari. Ang sabi nila sa akin, hindi daw sure kung mababalik sa akin yung pera. Pero mag-i-investigate daw sila. And ayun, tinanong ko sila. Sa totoo lang medyo nagdududa ako. Akala ko, inisip ko, sabi ko, ma'am, baka po pinaship niyo yung card ko. Baka mamaya, dahil nakita na Rosemary Tan yung pangalan, baka yung rider ka mo, naging interesado at hindi sa ka dineliver. So, di ba alam niya naman guys na... Okay, Rosemary, stop muna tayo dyan, no? Stop muna tayo. Bakit sa rider mo, no, pinagbintangan mo yung rider na hindi dineliver sa iyo? Una po, hindi po dinideliver yung card, pinipick up po sa branch, no? Kaya hinahinay lang po, no? Wag mo naman pagbintangan yung mga rider. Pangalawa, kasi kapag magkumuha ka ng check, no, ng checking account plus ATM na yun and usually yung ATM is delayed yung dumarating, no? So hindi talaga yun makukuha ng sino-sino lang, no, doon sa branch kung wala kang ID at saka walang kapepermahan, no? So kumbaga hindi talaga yun dinideliver, kaya wag naman po tayong magsabi na pinadeliver, na interesa ng delivery rider ganon. So stop muna tayo doon, no. In my own thoughts lang, no, sa idea ko lang siguro, katangahan yung ganong thinking, no. Walang ganon, no, walang ganon. Walang kukuha ng ATM mo na rider, no? Kasi hindi naman yun dinideliver ng rider. Pangalawa, pinipick up po yun, personal po yung kinukuha at saka may pinipermahan ka po doon, no?
Pangatlo, pagiging ignorante siguro sa technology, no? Malalaman mo naman kasi sa profile mo, no, kapag nag-online banking ka, makikita mo dun sa profile mo kung anong cellphone number yung nakalink doon, no? And kapag kapag may notification ka, syempre dapat agad-agad mo yung itatawag, especially kapag bangko, no? Number one rule yan sa security, no? Pag may mag-text sa'yo, may tumawag sa'yo or may nag-pop sa'yo, no, na legit na galing sa bangko talaga, no, yung information na yon is kailangan mo talaga yung itawag, no. So, tatlo yung pagkakamali kasi, no, I don't want to blame the victims, pero wag naman po tayong ituro agad sa rider yung problema, no. Pero sabi sa akin ng BPI San Pablo, wala daw silang siniship na mga cards dahil for pick up lang daw sa kanilang branch. And doon, naisip ko, sabi ko, paano nga mangyayari yun? Hindi ko po na-pick up yung card ko ever. So, never kong nahawakan yung BPI card ko. And sabi sa akin ng BPI hotline is the only way to change your cellphone number linked to that account, online banking, ganyan, ang ATM card nga daw. So, doon hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero, kayo, ano sa tingin nyo? Una, dapat maging responsable po tayo, no? Especially sa mga pagpera, pinag-uusapan, no? Kapag nag-open account ka, i-inform kaya ng front desk na, ma'am, sir, no, may delayed po tayo sa delivery ng card. Balikan nyo po next 2 weeks, no? Kailangan mong balikan nyo, no? Then, inform ka niyan na kapag hindi mo siya na-pick up within like 20 days, no, i-discard nila yan, no, for discard na yan, no. So, kumbaga, nag-open account nga, nakapunta ka na doon sa pag-open account, no, bakit hindi mo kayang balikan, no, na alam mo naman na obligasyon mo balikan yon, no. So yun, no, dapat kung kaya mong mag-open account doon, dapat kaya mong balikan, no. Huwag mong hintayin yung problema